Sa simula ng kwentong ito, nakita natin ang ating bida na nakahandusay sa lupa. Lubos na pagod, wasak, at wala ng lakas. Maya-maya, may lumabas na notification sa kanyang cellphone, tinanggihan ng loan na matagal na niyang inaasahan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang singilin siya ng mga pribadong nagpautang na pinagkakautangan niya ng mahigit 10 milyong won. Hindi lamang ang prinsipal ang hinihingi nila, kundi pati ang napakalaking interes. Wala na siyang maisip na paraan para mabayaran ang lahat ng iyon. Suko na siya sa buhay. Malaki na talaga ang problema. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang gawin ang tanging bagay na sa tingin niya ay kaya pa niyang gawin, ang magsagawa ng itim na mahika. Gamit ang isang pulang lapis, gumuhit siya ng kakaibang simbolo sa lupa. Isa pala itong ritual ng ipinagbabawal na mahika. Habang tinatapos niya ang simbolo, biglang nagdilim ang kalangitan at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tumangala siya sa langit at sumigaw. Tinawag niya ang madilim na kapangyarihan, inialay ang sarili niyang kaluluwa at ipinagbili ang kanyang espiritu. Kapalit nito, nakiusap siyang pagalingin ang kanyang ina at tulungan siyang mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Nangako siyang habang buhay itong paglilingkuran kung bibigyan lamang siya ng kapangyarihang maging isang dakilang bayani, isang bituing kikilalanan sa buong mundo. Bigla na lamang, isang napakalakas na kulay ubing kidlat ang tumama sa bubong ng gusali. Ilang sandali pa, unti-unting nabura ng ulan ang pulang simbolo sa lupa, habang ang ating bida ay nawala ng malay sa gitna ng bilog ng kanyang ritual. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, litong-lito siya. Hindi ba nasa opisina lang ako kanina at tinatapos ang proyekto ko? Napakasakit ng kanyang ulo. Para bang ilang beses itong hinampas ng mabigat na martilyo. Habang nagmamasid sa paligid, napatingin siya sa isang refleksyon at tuluyang natigilan. Sino ito? Hindi iyon ang kanyang mukha. Hindi rin iyon ang kanyang katawan. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari, may kakaibang liwanag na tumama sa kanyang mukha. Tumangala siya, at doon niya nakita ang isang napakalaking espiritual na puno na tila umaabot mula sa lupa hanggang sa kalangitan. Ano, ang lugar na ito? Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang isang ordinaryong estudyante mula sa ating mundo ay bigla na lamang napunta sa katawan ng isang lalaking nagsasagawa ng ritual ng itim na mahika. Biglang umalangaw-ngaw ang isang misteryosong tinig. Binabati kita, matagumpay mo akong naipatawag sa mundong ito. Nagpatuloy ang tinig. Bilang gantimpala, pagbibigyan kita ng 3 kahilingan. Sabihin mo, ano ang iyong ninanais? Napalingon ang binata sa paligid. Maya-maya, napansin niyang ang tinig ay nanggagaling mismo sa isang aklat. Nagulat siya, ibig bang sabihin, napunta talaga ako sa ibang mundo. Maingat niyang sinuri ang mahiwagang aklat at napangisi. Mukhang ito ang magiging golden ticket ko. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may kalokohan. Kung ako ang pangunahing karakter ng kwentong ito, hindi sapat ang 3 kahilingan. Kaya ang una kong hiling, bigyan mo muna ako ng 10 dagdag na hiling. CRAAACK. Biglang nabiyak ang kristal na nakalagay sa aklat. Mula rito ay lumabas ang isang napakalaking halimaw na bibig na nagbuga ng napakalakas na kulay ubing enerhiya. Tumama ang enerhiya sa lupa at agad itong nabiyak. Napaatras ang bida sa takot. Umungol ang aklat. Noong una pa lang, may mali na akong naramdaman sa kontratang ito. Patuloy na kumalat ang mapaminsalang enerhiya at winasak ang lahat ng madaanan nito. Muling nagsalita ang aklat, ikaw, hindi ikaw ang tumawag sa akin. Napalitan ng iyong kaluluwa ang tunay na may-ari ng katawang ito. Unti-unting nagbago ang anyo ng aklat. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpakita ang tunay nitong anyo, isang napakalaking demonyong bungo. Napaluhod ang bida sa sobrang takot. Ano ang ibig mong sabihin sa kontrata ng kaluluwa? At, sino ka? Bago pa tuluyang lamunin ng apoy ang kanyang katawan, buong lakas na sumigaw ang binata. Sandali, ayon sa batas ng kontrata, kapag nagkamali ang isang panig, may karapatan ng kabilang panig na itama ito. Huminga siya ng malalim habang pilit tinitiis ang matinding sakit. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyayari. Bigla na lang akong napunta rito at wala akong naiintindihan. Kaya sabihin mo muna sa akin, ano ba talaga ang mga kondisyon ng kontratang ito? Tumigil ang demonyo. Dahan-dahan itong lumingon sa binata. Napansin itong sinusubukan siyang ng taong nasa harapan niya. Ngunit mabilis na umiling ang binata.
Hindi kita niloloko. Kung gusto mo talaga akong patayin, kaya mo akong gawin iyon sa loob lang ng 1 segundo. Pero hindi mo ginawa, ibig sabihin, sinusubok mo lang ako. Kaya sabihin mo na lang kung saan ako pipirma. Halos hindi na makilala ang kanyang katawan dahil sa matinding paso. Matagal siyang tinitigan ng demonyo. Pagkatapos ay bigla itong humalaklak ng malakas. Napaka-interesante. Ikaw ang kauna-unahang tao na naglakas loob makipagkasundo sa akin. Pinitik nito ang kanyang mga daliri. Agad na lumitaw sa harapan ng binata ang isang mahiwagang kontrata. Lumapit ang demonyo at malamig na nagsalita. Kapalit ng buhay mo, kailangan mong tuparin ang 1,000 kung kahilingan. Natawa ang demonyo, samantalang nanlaki naman ang mga mata ng binata. 1,000, nagbibiro ka ba? Noong humiling ako ng 10 dagdag na hiling, sinabi mong hindi iyon patas. Napangisi ang demonyo, wala na tayong oras. Mayroon ka lamang 1 minuto para magpasya. Kapag tumanggi ka, magdurusa ka sa walang hanggang sakit hanggang sa mamatay. Napabuntong hininga ang binata. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sige, tinatanggap ko ang kontrata. Sa sandaling sinabi niya iyon, kusang lumitaw ang kanyang lagda sa papel. At doon natin nalaman ang kanyang pangalan. Joe Chen. Lumipas ang ilang oras. Nagbago ang tanawin at napunta tayo sa isang maralitang lugar. Tumayo si Joe sa harap ng isang lumang apartment at tinitigan ang numero ng pinto. Ito na ba ang bago kong lumang bahay? Nakasuot pa rin siya ng sunog at punit-punit na damit. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Mukhang dito nakatira ang dating may-ari ng katawan na ito. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ng demonyo. Nang tanungin niya kung ano ang dapat niyang gawin mula ngayon, ang demonyo, na muli nang naging isang mahiwagang aklat, ay malamig na sumagot. Gawin mo ang gusto mong gawin. Kapag may kailangan ako sa iyo, ako mismo ang hahanap sa iyo. Pagkatapos noon ay naglaho ito. Napakamot na lamang si Joe sa ulo. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Kung tutusin, pwede naman akong magtrabaho ng parang kabayo. Pero sino bang nagsabing amo ko ang demonyong iyon? Hayes, wala na rin namang magagawa. Ipinasok niya ang susi sa kandado at binuksan ang pinto. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang napakaliit at napakahirap na tirahan. Luma ang mga gamit, halos wala ng maayos na kasangkapan. Tahimik at napakalungkot ng buong bahay. Mas malala pa pala ito kaysa sa inaasahan ko. Habang naglilibot siya, may napansin siyang papel na nakapatong sa mesa. Binasa niya ito, magbigay ng 2 litro ng dugo bawat linggo bilang kabayaran sa utang. Natigilan siya. Anong klaseng mga tao ang nagpapagawa ng ganito? Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Bang! May isang lalaking sumugod papasok habang may hawak na bakal na tubo. Wala man lang babala, buong lakas siyang hinampas nito. Bang! Tumilapon si Joe at bumagsak sa sahig. 3 lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Isa sa kanila ang may hawak ng bakal na tubo at nakangising tila handang pumatay. Sinabi naman ng lalaking nakaitim sa kanyang kasama, huwag mo namang lakasan ang hampas. Baka mamatay agad iyan. Ngumisi ang isa pa, kalma lang. Mage naman iyan, kaya pa niyang tiisin ang kaunting sakit. Dahan-da, sa mismong sandaling iyon, biglang bumalik sa isipan ni Joe ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Noon, umiyak siyang lumapit sa kanyang ina. Maria, hindi ko na kayang makita kang naghihirap. Napanaginipan kitang walang tigil na naghahabi ng mga damit hanggang sa mawalan ka ng malay, at hindi ka na nagising. Ayokong mangyari yun sa'yo. Nagulat ang kanyang ina, ngunit maya-maya ay ngumiti ito ng napakalambing. Dahan-dahan nitong hinaplos ang kanyang ulo at inayos ang benda rito. Anak, huwag kang masyadong mag-alala. Kahit maging salamangkero ka man o hindi, tandaan mo ito. Kung sakaling bumagsak ang langit sa ibabaw mo, ako ang unang tatayo upang saluhin iyon. Kahit kapalit pa ng sarili kong buhay. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Kaya maniwala ka lang sa sarili mo. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang mga mata ni Joe ng nakakasilaw na bughaw na liwanag. Napaatras ang mga siga. Aba, anong nangyayari sa basurang ito? Ngunit bago pa sila makakilos. Boom! Isang napakalakas na suntok ang tumama sa mukha ng lalaking nambubugbog sa kanya. Tumilapon ito sa ere at malakas na bumangga sa pader. Natulala ang 2 natitirang lalaki. Anong nangyari? Hindi sila makapaniwala sa nakita.
Imposible. May nagbago sa kanya. Nakapasok ba siya sa 2-star mage level? Unti-unting bumalat ang madilim na enerhiya sa katawan ni Joe habang lumilipad sa paligid ang bughaw na liwanag. Malamig siyang ngumiti. Ang iingay ninyo. Naisip nyo na ba na balang araw? Babalik din sa inyo ang lahat ng ginawa ninyo. Handa na ba kayong bayaran ang presyo ng panggugulo ninyo sa akin?